Tao na walang prinsipyo pa in the eyes of the public. You're That's true. nothing but Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at nag-iingay na naman itong si Trillanes at nakakita nga siya ng pagkakataon na muling tirahin itong si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang naging interview dito sa Isiminay kung saan ay binantaan umano ni dating Pangulong Digong itong si Franz Castro ang miyembro nga ng Makabayan Black at siya naman ang representative ng ACT Teachers Party List. At dahil dyan ay parang inamin umano ni dating Pangulong Digong ang kanyang mga ginawa, lalong-lalo na sa extrajudicial killing umano. Kaya ngayon mga kababayan po natin ay nananawagan itong si Trillanes na umano ipapasukin na ang ICC para imbestigahan itong nangyaring ijiki umano sa ating bansa. So inuutusan niya pa ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Pero mga kababayan po natin, para kay Pangulong Digong ay wala itong epekto sa kanya at talagang tinira pa nga itong si Trillanes at tinahamon pa na kung talagang gusto talaga makaharap umano ni Trillanes itong si Pangulong Digong ay puntahan niya sa Davao City kahit natutulog pa umano itong si dating Pangulong Digong ay handa itong harapin si Trillanes pag pumunta nga umano ito sa kanyang lugar. At tinawanan lang din ito ni Attorney Panelo. So yung dating advisor nga ni Pangulong Digong, pati itong si Senator Bato de la Rosa na nag-iingay lang umano itong si Trillanes nagpapansin ika nga mga kababayan po natin. Criminal Court na imbestigahan ng umano'y extrajudicial killing under your administration kung talagang nagkaroon po ba daw ng crime against humanity. Ano pong masasabi niyo dito po at Mayor? alam mo, Trillanes, dalawang tao lang sa mundo eh. Yung tao na walang prinsipyo. So, ibig sabihin, wala talagang prinsipyo. Tama nga naman si Pangulong Digong, Los Trillanes, wala talaga itong prinsipyo. Kung saan-saan na lang itong grupo pumapasok. So, ngayon, nakakita na siya ng kanyang lungga dito sa mga dilawan. Pero hindi pa naman ito at tinatanggap ng Liberal Party. O independent pa rin ata ito mga kababayan po natin. Pero kita naman ang kanyang mga sinusuportahan. So, itong Team Lugaw nga mga kababayan po natin at Team Risa Hontiveros. Palutang-lutang lang at yung tao may prinsipyo. Ikaw, wala kang prinsipyo. Kung saan-saan ka lang nagpunta. Kung ano-anong kausa pinapasukan mo. You do not have the simple lang yan, prinsipyo. Pag wala kang prinsipyo, ka sa tao. In the eyes of the public, you're That's true. nothing but harapin mo ako, tuhan mo ako sa Davao, basta natulog ako, sabihin mo, gisingin ako. Magharap tayo. Pahayag siya. Actually, may sabi siya sa administration na i-allow daw ang ICC na mag-imbestiga on the extrajudicial killings under the Duterte administration. Now, what's your take on that, Attorney Sal? He's passe. That's my take. Ignore him. Alright. Nagkaroon po ba daw ng So, yan nga mga kababayan. So, sabi ni Attorney Panelo ay ignore na lang umano itong si Trillanes. Kung sa bagay mga kababayan po natin, tinanggap nga rin naman ng ICC ang kanyang bagong apila. So, pero wala rin itong kwenta mga kababayan po natin. Dahil wala namang kapangyarihan niya ang ICC. At kahit makapasok pa yan sa ating bansa ay hindi niya naman kayang mapahuli itong si Pangulong Digong. Alam natin yan. So, yan ay isa na lang paraan nila na parang takutin, at parang ipalabas na talagang may kasalanan itong si Pangulong Digong. Pero gumagana yung ating justice system. Bakit hindi sila mag-file ng kriminal o anumang kaso kay Pangulong Digong dito sa ating bansa? So bakit doon pa sa labas? So syempre, para makakuha sila ng atensyon para sa international media, sa international human rights advocates. Pero parang
ang kanilang estilo parang nahahalata na na nagpapansin lang, gusto lang makakuha ng attention. So itong mga human rights advocates na sila naman yung mga nagpo-protection sa mga makakaliwang grupo. So parang hindi na rin pinapansin mga kababayan po natin. Kaya para sa ating mga sanay na, parang wala na lang itong papansin Trillanes, ICC, papasukin. So lalong-lalo na kay Pangulong Digong, wala na yan. So wala nang kwenta yung pag-iingay ni Trillanes. So baka na lang yan, yung pag-iingay ni Trillanes mga kababayan po natin, papansin na lang dahil marapit na nga itong 2025. Malay natin baka tatakbo na naman ito pagka senador sa alyansa nila Hontiveros. Ayan, si Lini pala mga kababayan po natin, tatakbo umano sa 2025. Tingnan natin.